Sumunod, mga kababayan, ito yung patunay. Patunay ito na hindi lang si Sara ang sinungaling ng salin, pati ang kapatid niyang si Pulong. Ito, mga kababayan, huwag po kayong magsabi ng masama dyan. Pakinggan nyo lang po ang reaksyon ng isang vlogger na kung bakit hindi lang si Sara ang sinungaling sa salin, pati si Pulong. Ganito po kasi, mga kababayan, bago ko i-play itong video na to, na reaksyon ng isang vlogger, ang dineclared ni Pulong sa kanyang salin noong 2017 ay 7 million lang. 7 million, tandaan nyo yan, 7 million pesos lang. Dineclared niyang salin noong 2017. Pero mga kababayan, tanungin ko kayo, kapag may mga anak ba kayo na pinapaaral, lalong-lalo na sa Harvard, sa Brent, sa Australia, sa Amerika, magkano po ba ang ginagastos? Paki-comment nga, mga kababayan, sa may mga alam. Sa may mga alam po at may mga kakilala na may mga anak na pinapaaral sa ibang bansa, magkano po ang gastos sa isang taon? Bago ko i-play ang video, paki-comment. Magkano ang ginagastos kapag may pinapaaral ka na isang anak sa ibang bansa? Magkano po? Mga kababayan. Tanong ko lang, magkano ang monthly? Magkano ang allowance? Magkano ang hotel? Magkano ang tinitirhan? Kasi according sa pagkakaalam ko, mga kababayan, 100 million. 100 million mahigit. 150 million, sabi ni Sir Pao Rosimo. Yun kasi ang pinaka-budget talaga kapag may pinapaaral ka sa ibang bansa, lalong-lalo na sa Australia, sa Amerika, sa Canada, 150 million pataas yan. Kasama na dyan yung tuition niya, pangkain niya, yung condo niya, at yung tuition at pamasahin niya araw-araw. So ngayon, mga kababayan, ang dineclared na asset ni Pulong noong 2017 ay 7 million lang. Pero yung anak niyang si Isabel nag-aral sa Australia. Do you think bakit 7 million lang ang asset pero yung anak niya sa Australia nag-aral? So paano naging 7 million lang tapos nakapagpa-afford ka na nakapagpaaral ka ng anak sa Australia? Tapos i-declared mo 7 million lang. Hindi natin pwedeng sabihin ng scholar sa Isabel sa Australia. Napaka-imposible naman. Wala naman ako masyadong nakikitang Australian scholar. Nakikita ko pa America, Harvard. Pero sa vlogger. Pakinggan ninyo yung kanyang reaksyon, mga kababayan. Ito Ito, si Pulong Duterte and the beautiful Miss Isabel Duterte. Hello. Na nag-aral ng bachelor's degree at master's degree sa Australia. Paano nila ito na-afford? Dahil Pulong Duterte only declared 7.3 million pesos in cash assets noong 2017. When you compute board, lodging, tuition, aabot ng mga 13-14 million in total. And I don't think she's a scholar. Yun lang, magiging fair lang tayo. Kasi ito, parang hindi declared sa salin. I'm sure may mga hindi dinideclare sa salin, lalo na yung 200 plus 7-Eleven stores now, allegedly. Nasa salin naman niya, siguro nakakuha ng tatay niya nung panahon ni Marcos Sr., diba? I don't know. But I'm just saying that it is legal. And Pulong Duterte, you are doing something, DDS, hindi kayo fair. And congratulations still though to the beautiful Miss Isabel Duterte. Yun lang po, like always. Kita ninyo? Paano nangyari yun, mga kababayan? Na nakapagpaaral ka ng isang estudyante sa Australia. Nakapagpaaral ka ng isang estudyante sa Australia, tapos ang dineclared mong asset or salin is 7 million lang. Paano nangyari yun? Paano nangyari? 2017, 7 million. Tapos meron kang estudyante na pinapaaral sa Australia, magkano milyon po yan? Sabihin natin 4 years siya doon. 10 million a year. Putang ina, 40 million na yun. Paano pa yung pamasahin niya pa uwi? Paano pa yung panggala niya? Paano pa yung pangluho niya? Siyempre, pupunta yan doon, bibili ng mga mamahaling bags, mga damit, mga jewelries. Sige nga. So, paano nangyari yun? Nandineclared ni Pulong sa salin, 7 million lang. Diba? How could she or he provide
Sa gastusin ng kanyang anak sa Australia. Hindi naman po pwedeng sabihin natin hati sila ng asawa niya. Kahit hati sila ng asawa niya, daan milyon po ang uubusin yan. 100 million. Diba? Sabi ni Sende Rosario, ayan, kung hindi ipinanganak sa abroad ang bata, hindi pwedeng scholarship. Mga anak ko, scholarship sila dahil dito sila ipinanganak. Sabi ni Ma'am Cindy Rosario. Hindi, actually Ma'am Cindy Rosario, meron naman po. Meron po talaga na nakapag-aral dyan na scholar sa ibang bansa. Katulad sa anak ni Mama Leni Robredo, yung dalawa niyang anak, no, scholar sa Harvard. Ngunit, syempre, yung gastos pa rin nun, kahit sabihin mong scholar sila, yung bahay na titirahan mo doon, yung pagkain doon, milyon pa rin ang gastos. Kaya napaka-imposible naman na mag-declare ka lang ng 7 million tapos yung anak mo nandun nag-aral sa ibang bansa. Di ba? So, paano nila i-explain yan ngayon na meron kang salin 7 million lang pero yung anak mo, how could you provide it? Di ba? Mahal ang cost of living sa ibang bansa. Sa Singapore pa nga lang eh. Magkano ang kada pagkain sa Singapore? Isang kain mo lang umaga kung gusto mo ng kanin with dalawang ulam, isang gulay, isang kanin, almost 500 pesos. Isang kainan mo lang yan. Take note, sa mga sidewalk na kainan yan. Lalong-lalo na sa Robertson Quay, or Robertson Quay ba yan? Diyan ako nag-stay kasi nung pumunta kami sa Singapore. Yan sa Robertson Quay, meron kasi paglabas mo dyan sa hotel, no, sa Robertson, meron kasi ang mga kainan dyan malapit sa temple, no, ng Buddhist, hindi, Bangladesh ba yan? Or Indian temple, yung iniiwan yung mga tsinelas bago ka pumasok sa templo. May mga pagkain dyan, mga Chinese food, no? Kulang-kulang 500, 600 po ang ginagastos namin per head. Isang kain pa lang yan. So, 1.5 po ang inuubos namin sa isang araw. Isang tao, 1.5. 1.5 o 1,000 to 1,500. Diba? Ang cost of living, Ma'am Nura Nerida, alam mo yan, ma'am, kasi diba galing ka ng correct me if I'm wrong, galing ka Singapore, diba? Mahal! Mahal ang mga cost of living. Singapore pa lang yan. How much more pang Australia na may mga visa country? Japan, America, Canada, Netherlands, Europe. Ang apartment pa nga lang, sa Switzerland pa nga lang, sabi ni Ma'am Bina Valdez. Mahal kahit 2 kwarto. Kent, may kaibigan akong pinag-aaral sa UK. Ako ginagawang guardian, 3 million a year. Kita ninyo, 3 million a year, school tuition lang, hindi pa kasama pansarili, di ba? Sabi ni Ma'am Emilita. Makita ninyo, tos how could you release your salary na 7 million lang? Di ba? Kita ninyo, ito pa nga lang example ko pa lang sa inyo. Singapore pa lang. Apakamahal na. How could pa yung mga visa country? Kaya sabi ko sa iyo, napakasinungaling po talaga nila. Malay po natin, noong 2017, hindi pa nag-aral si Isabel ng Australia. Malay natin, wala pa. Pero, how could na nakapag-provide sila ng ganun, milyon-milyon ang worth ng pag-aaral, pati yung gastusin. So, sa bagay, syempre, 2017, 18, 19, 20, 21, 2, 24, 25. So, 8 years na nakalipas. So, syempre, lumaki ng lumaki yung kanilang ngayon. Yung kanilang kita. Kasi, ang alam ko, si Pulong may negosyo po yan. No? Hindi po natin maitanggi. May negosyo po yan siya. May business partner po yan siya. Kung naalala ninyo, may mga buildings po sa likod ng bahay ni Digong sa Davao. May mga building dyan, mga kasusyo po ni Pulong yang iba dyan. Hindi naman ako sa dito, ayaw ko lang maging bias talaga, no? Ayaw ko maging bias. I will tell you frankly, si Pulong may business po yan. Hindi po natin maitanggi. May business po si Pulong. Meron po yan siyang mga business kasosyo sa negosyo. Lalong-lalo na kung nakita niyo yung mga building dyan sa likod ng bahay ni Digong, lalong-lalo na yung golf course sa likod ng bahay nila, na may mansion, may helipad, na ang sabi hindi daw sa kanila, kay Kibuloy daw. Pero yung mga building na itinatayo dyan, may mga share po si Pulong dyan. Naniwala po ako na may negosyo si Pulong. Ngayon mga kababayan, ang tanong lang kasi dyan, malalaman naman natin yan pag i-declared nila
yung salin at asset nila ngayong taon na ito, 2025. Kasi alam ko may mga businesses po talaga siya. Kahit i-research natin or kahit hanapin natin mga kababayan sa TikTok, no, meron pong nagpo-post diyan na business partner ni Pulong. Ito po business partner. Ito po mga kababayan, partner ni Pulong Duterte. Ito po mga kababayan. Wait Si lang. Omar, na ang daming, si Omar pong mga lifestyle Bigay muna tayo sa ating po. na event. Alam ko mga kababayan, What's your reaction about Senator? may mga business si Pulong. Marami silang mga business. Na ibenta ng media ang kanyang relong Audemars Piguet na ayon kay Trillanes ay may halagang 1.9 million pesos. Wadli. Ibalik yan. Kung abot na 1.9 million, kung ako na ninyo media ang kwarta. Pero kung di ka rin dawaton, iulit isa ko Sir, the President has signified his intention before Hindi namin pwede mabayaran ang pag-secure ng Pagkakaalam ko mga kababayan, meron po talagang business si Pulong. Oo. May mga business si Pulong, hindi nyo may tanggi, hindi din natin may tanggi. Ayaw ko lang na maging bias. Hindi siya illegal. More on mga real estates, more on mga basta mga business katulad ng mga may kasusyo siya sa mga malls, mga hardwares, 'di ba? Kasi yung anak nga niya may 7-Eleven hindi naman natin maitanggi yan. Si Omar may 7-Eleven. So may business si Pulong. Pero mga kababayan, malalaman natin yan sa ating mga sinasabi kung totoong may business siya pag i-declared niya sa salin at asset. Take note mga kababayan, si Raffy Tulfo nag-declared meron siyang 1.5 billion salin. Joint account nila mag-asawa. 1.5 billion. Ngayon mga kababayan, magtataka ba kayo at magtatanong kayo, bakit may 1.5 billion si Raffy Tulfo? Diyos ko, hindi ko na kailangan tanungin yan. Bakit? Yung kinikita pa lang niya sa vlog, milyon yan. 8, 10, 12 digit a month yan. Kinikita ni Tulfo sa vlog. Na hindi na po natin yan pwedeng questionin. Ngayon, kung naglagay man si Tulfo dyan ng 1.5 billion salin, hindi na natin pwedeng tanungin yan, bakit ganyan siya, bakit ganun siya. My God, si Tulfo po, pangatlo sa pinaka-highest kumikitang vlogger sa Philippines. Tapos yung video pa niya, part 1, part 2, part 3, part 4. Hindi, actually, pagdating dyan, mga kababayan, pagdating dyan, hindi ko sabihin si Tulfo ay corrupt. No. Sa mga nagtatanong, si Tulfo ba ay nagbayad ng tax natural? Ako nga, nagbayad ako eh. As a vlogger, nagbabayad kami. May BIR ako, kumpleto ako lahat. No? So mga kababayan, si Tulfo, kung makita nyo yung mga videos niya, million po ang views. In every 1 million views, I will tell you frankly mga kababayan, as a vlogger, in every 1 million views, ang kinikita mo po, ito, sa 100,000 views, ang kikitain mo dyan, $100 to $200. Sa 100,000 views. Mga kababayan, sa 100,000 views, $100 to $200. Isa 1 million. Sabihin natin na sa 1 million, magkano? 2, 4, 6, 8, 10, 12. $2,000. Magkano ang $2,000? Sabihin natin 120, 130,000. Sa 1 million views. Sa 1 million views, 100 to 200,000 pesos. Ilang milyon ang kinikita ang views ni Tulfo. Ilang milyon ang views ni Tulfo. So, hindi 7 to 12 digit talaga ang kinikita niya. 10 or minsan 12 digit ang sinasahod niya a month. Makikita naman natin yan mga kababayan. As a vlogger, alam ko yan. Oo, in million views, kumikita ka dyan ng 100 to 200,000 sa 1 million views. Di ba? Kahit si Ibana eh. Oo. Di ba? Yan, si Alex Gonzaga. Oo, lahat sila. Kaya hindi na tayo nagtaka kung bakit nagkaroon ng billion si Tulfo. Mark my word.
2018, 2019 pa lang nag-umpisa si Tulpong mag-vlog. 2025 na ngayon. Ba? Tapos may sahod pa siya, may negosyo pa sila. 'Di ba? Oo. Kung naku, sa lahat na pinakamayaman na vlogger sa buong mundo, si Mr. Beast. Pangalawa yung bata na Asian. Oh, si Kapinpin Brothers, milyon-milyon na, bilyon na ang pera niyan, mga yan. Oh, meron pa si Kabugok, yeah. Timpayaman, meron pang Billionaire Gang, yeah, ni Orduna, si Wamos. Sabi ko nga sa inyo, si Awit, lahat yan, Makagago, lahat yan sila. Mga bilyon-bilyon ang kinikita niyan. Magkano ang sahod ng congressman? Nasa mga depende kung may may position ka as a congress, halimbawa congressman ka tapos meron ka pang another gagawin, nasa mga kulang-kulang kalahating milyon. 200, 300,000, 400. Depende kung may role ka as a congressman, halimbawa house speaker ka or deputy minority, ganyan, deputy leader, minority leader. So dagdag 'yon, may mga dagdag kaya tumataas-taas yung mga sahod nila. So mga kababayan, at least si Tulpo nagpakita ng katapatan. Sinabi niya mismo na meron siyang 1.5 billion. Siyempre may mga business pa yan. Yun. Yan, masarap na pera sa malinis na paraan. Alam nyo, I will tell you frankly mga kababayan, kung meron man kayong dapat kainggitan ngayon, yung Pacquiao family. Sila ang masasabi kong may karapatan sumakay ng private plane. Sila yung may mga karapatan na bumili ng mga mamahaling bags, mga gamit, mga luxury. Kasi pinaghirapan ni Pacquiao yan. Hindi niya ninakaw. Kaya nga, sabi ko nga, proud na proud ako kay Pacquiao. Kasi si Pacquiao lang talaga ang bukod tangi na pag sumakay ng private plane, wala kang masabi saan mo ito galing, saan mo ito ganyan, saan mo ganun. Kasi alam naman natin kung saan niya kinita yan. Hindi katulad kay Chavez na magtaka ka ba't nagkaroon ka ng private plane. At nagkaroon ka ng yate. At nagkaroon ka ng ganyang resort. Questionable, di ba? Si Pacquiao, may question ka ba? Siyempre, bakit nagkaganyan ka? Kita mo naman kung gaano kapango yung ilong ko sa kakasuntok. Di bali ng sugat, di bali ng pango, at least may bilyon. Di ba? Kaya sa totoo lang, sila lang ang may karapatan na magyabang ang mga Pacquiao kasi nakikita mo naman kung saan galing. Pero Chavez, questionable doubt. Mga anak ni Pacquiao, mga simple lang, di ba? Magkamukha nga lahat niya walang nagkamukha ni Jinky. Maliban na lang yung si Rimuel ba yun? Jimuel? Ayun, kamukha ni Jinky. Yan, masasabi ko nga, Pacquiao talaga siya. Bakit? Kasi ultimo yung babae, mukhang Pacquiao din. Di ba? Mga simple lang. Yan, hindi natin may tanggi yan. Pacquiao is a simple guy. Diba? Kita nyo naman, pag nakita ko talaga, minsan pag sumakay si Jinky, kaya pinapanood ko yung mga vlogs ni Jinky. Yung bumili siya ng mga luxury bags, diba? Yung mamasyal sila maggambal, yung kapatid niyang babae. Sabi ko, alam mo, ang sarap nila panoorin, ang sarap nila maging inspiration. Bakit? Kasi hindi nila to ninakaw At least, kung magyabang man sila, magawa man sila ng mansyon, magtanim man sila ng mga magagandang halaman, di ba? Magtayo man sila ng malaking bahay, bibili sila kung ano-ano, mag-guest sila ng bisita ng ilang bisita, at least hindi nila ninakaw. Di ba? Oo. At least nakikita mo talaga na deserve nila. So, yun po yun, mga kababayan. Ito po yung sunod at panghuli nating pag-uusapan, mga kababayan. Dito tayo kay Grico Bilgica at kay Trillanes. Nako po, mga kababayan. Ano nga ba itong ipinutak na naman ni Grico Bilgica ngayon? Kilala niyo po ba si Grico Bilgica? Si Grico Bilgica po, mga kababayan, ay siya po ang bukod tanging anti-corruption commissioner sa panahon ni Digong na walang naipakulong kurap. Bakit? May naipakulong ba sa panahon ni Digong na kurap? Maniwala ko sa panahon ni Pinoy may nakulong, pero sa panahon ni Digong may nakalaya. Sa panahon ni Digong, ni Pinoy, napakulong si Jinggoy, si Bong Revilla, si Enrile, si Napoles, si Gloria. Sa panahon ni Digong, pinalaya si Gloria, si Binoy, si Padilla,
si Revilla, si Estrada, si Enrile, lahat yun nakalaya. Yan ang kaibahan ng ligasiya ni Digong sa panahon ni Pinoy. Kay Pinoy, pinakulong ang kurap. Kay Digong, pinalaya lahat ng kurap. Kay PBBM ngayon, dinagdagan yung nakalaya, kukulong ulit. Diba? Kita ninyo mga kababayan, ang nangyayari ngayon sa ating pamahalaan ay sisira ang bulaklak, bubuka ang bulaklak, papasok ang rena, sira ulit. Yeah? Sa panahon ni Pinoy, sinara ang bulaklak. Sa panahon ni Digong, inopen ang bulaklak. Sa panahon ni PBBM, isasara ulit. Ewan ko, sa sunod na presidente, baka bubuksan ulit. Diba? Ito, mga